Ang Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research ay regular na nagsasagawa ng mga libreng seminars sa kanilang tanggapan. Ito ay upang mapalawak ang pagsaling ng mga teknolohiya sa agrikultura sa mga stakeholders at intended beneficiaries. Noong ika-24 ng Setyembre ng taong ito, ang mga paksa sa BAR Seminar Series ay Profitable Innovative Growing System o Baboyang Walang Amoy, Pag-aalaga ng Native Pig, at Native Chicken Production. Malaki yung demand. So medyo sikat ngayon. Organically grown. They can survive, they can live, they can get yung mga natural resources, they can utilize yung natural feeds na nasa paligid nila. So tingin ko parang mas malapit itong gamitin into organic o natural farming. Yun yung magandang potential niya, mahal mo pa maibebenta. Improvement in the present management system can increase egg and meat production. Matagal na po kami nangolekta nitong native chicken at nakita namin through the years na iyan pala ay piliin mo lang yung lalaki na mabilis lumaki, yung babae na maraming mangitlog, ay naililipat pala niyo sa kanyang generation. So ang mali lang nga po natin, at especially sa mga backyard, ang unang lumaki, yun ang sisentensyahan, di ba? Ang unang lumaki siya yung tinadala agad doon sa bentahan. Ang matitira doon sa farmers, yung bansot, yun ang gagawin niyang inahin at gagawin niyang kukunan niya ng next generation. Which is baligtad pala yun. So sayang naman po, simple lang naman. Kung sino yun ang lumaki, siya yung itira mo, siya yung gamitin mong pinakaganador, ang malaki yung potential niya na mailipat to. Simple lang, di ba? Marketing strategy. Processing and value-added finish. Ang broiler is 100 lang sa buhay, 72 per kilo. Itong native chicken, umabot ng 100 to 150 per kilo. Kaya lang, buhay natin ibinebenta. So, sinong mayaman ang bibili niyan? May mga cooperator po kami, ayaw na nga magbenta ng sisiw ngayon dahil binebenta nila, ini-slaughter nila, hinahati nilang ganon, may tinola cuts pa sila, binebenta nila 250 to 300 per kilo. Na maganda na yung pagka-present ng kanilang product. So, with value added, mas malaki mo pa maibebenta, mas madali mo pang maibebenta, at tingin ko, yung potential niya na marami kang mai-market is meron po. Ang native chicken kasi, 4 to 5 months lang, dapat ni-slaughter mo na kung hindi mo gagamitin. Kasi more than 5 months, kumakain na lang siya, hindi na rin niya inilalaki. And then kukunat pa siya. More than 5 months, medyo makunat na, ayaw nang bilhin ng market. Makita natin yung pinagdaan na bakit nga ba hanggang ngayon marami pa rin native chicken. Ang reason nga ay for meat and egg. Ano pa? On consumption, source ng income. Other purpose, adaptability to local conditions. So adaptability meaning parang malapit sa climate change ngayon. Sino yung nag-adapt? Walang intervention, walang ganong sophistication sa pag-aalaga. Hanggang ngayon, nabubuhay pa rin yung native chicken. Good taste and organic food. Resistant to common diseases. Can look for their foods. Ability to utilize farm products. Low inputs. Kung minsan wala pa nga. Improve soil fertility. Easy to raise. Bahala na nga lang. And then, provide sanitation, recycling waste. Marami na lumalabas. Lasang native daw, mukhang native, alagang native, pero iba talaga yung native chicken natin. Ito lang ho yung native chicken natin, maliit lang siya, 1 to 2 kilos. Nilakihan ko na nga ho yan kasi nakikita ko ngayon with proper selection, medyo na-improve na natin yung native chicken natin. Ang first lay of egg, nangingitlog siya 20 weeks, 5 months, And then average egg size 40 to 55 grams. Maliit lang. Pero 10 pesos kung ibenta, 7 pesos. And 1 year egg production, 40 to 100. Dati 60 lang yan. Pero nakita namin with good management, na-improve ito 100. Breeds and breeding, ito po yung mga sample. Base sa pag-aaral, meron na tayo mga na-identify na mga chicken base doon sa areas niya na pinagmulan. Kasi alam naman natin, ang Pilipinas is archipelagic area. Meron mga island dyan na nalagyan ng manok and then na-breed niya yun through the years at nagkaroon ng kaunting itsura
nakakaiba doon sa iba. So ito nga po yung Banabaw, Batangas. Medyo maliit lang siya, pero ang maganda sa kanya, maganda mag-alaga ng sisiu, maganda maglimlim ng itlog. No? Maraming napipisa. Ito naman yung Parawakan from Palawan. No? Medyo maganda siya. Among other native chicken, siya yung mayroong breast muscle na may potential na lumaki at mag-develop ng magandang breast muscle. And then weight niya is mas malaki ng kaunti sa Banaba. Meron din naman yung Basilan ng Mindanao o yung Holoano, no? Medyo mahirap maghanap niya, pero yan sa parting Mindanao, pero maganda rin siya, no? Mas malaki siya among other native chicken. Ayun ang maganda, yung mga taga Iloilo dito, ano? Meron silang darag from Panay Island, no? So, some breeding. So, sabi ko nga lang kanina, paano ka nga pipili ng magaling na breeders? Yung rooster mo dapat maskulado, dapat aktibo, na kaya niya magbigay ng magagandang mga anak, mabilis lumaki, no? Sa hen naman, siyempre dapat malinis ang katawan, malinis ang balahibo, and then yung mga comb niya, very basic. Huwag kang kukuha ng maputla ang palong sa manok, kahit babae o lalaki. 1:7. So, isang rooster, 7 babae. Some breeding technique. Sabi ko nga kanina, dati 60 lang yung performance niya ng itlog. Mapaparami mo yan to more than 100. Basta kolektahin mo lang yung itlog daily. Magtira ka lang na isa sa pugad. And then, pwede mong gawin. Kung natural, wala ka pang incubator o wala kang ganong puhunan sa pagbayad sa incubator, pag naglilimlim na, makikita mo, pag yun nag-stay siya ng overnight doon ng late afternoon until night, doon sa pugad, ibig sabihin naglilimlim na siya. So, ibalik mo na yung 10 hanggang 15 itlog doon. Hindi na siya alis doon. So, lilimliman na niya lahat yon. Or, yung pinupulot mo, once a week, dali mo na sa incubator house. Bayad ka, 7 to 10 pesos yata per egg. Kung maganda ang fertility, so sa 10 binigay mo, 8 yung makukuha mong sisiu after 21 days. Ang maganda lang nga po doon ay yung lilimlim na manok, no? Mapapabalik mo uli siya sa pagitlog. Kasi ang nakakabagal po sa production ng manok ay yung paglimlim. Incubation. Pero ito nga, para pamiliin ko kayo, anong gusto nyo? Natural o artificial using incubator? May mga advantage and disadvantage. Yung natural, easy o no labor. So, bahala na lang yung manok nyo maglimlim, bahala na lang siya mag-alaga ng sisiu. Yun lang nga, kukunti yung production. But, wala naman labor, madali lang, ano? O walang gastos. Sabi nila, mataas yung hatchability at malusog daw yung mga sisiu pag natural. Okay? Ang disadvantage, not suited for mass production. Hindrance to production din, no? Egg becomes dirty, contaminated, and less eggs per batch. So, yung artificial using incubator, advantage niya, mass production talaga. And then maximize the potential of breeders, no? Uniform and schedule of hatching. And then, ang disadvantage niya, labor intensive. High capital investment. So, kung mag-invest po tayo na incubator, less percent of hatchability kung hindi ganong sanay at hindi ganong maganda yung incubator natin. Prone to mechanical breakdown, no? Walang kuryente, mahina ang kuryente, so hindi po pwede yun. And untrained personnel. So, yun po yung disadvantage. So, kayo po ang mamili kung paano ang mas maganda sa inyong kakayanan o sa inyong resources. Pero kung ako tatanungin nyo, kung talagang gusto mass production, either ipahatch na lang ninyo doon sa mga nagpapaupa ng incubator. Kung malakihan naman, buy na rin yung incubator para mas maparami natin yung native chicken. So, ang natural incubator, select only eggs with 40 to 50 grams. Maximum storage, 10 days. No? Incubation period, 21 days. Artificial, so gamit kayo ng ganyan. Para medyo sulit yung pagdadala nyo na itlog sa incubator, piliin na nyo. No? So, kung minsan pinaggaganon yung itlog, na papadala nyo sa hatchery, tapos makikita nyo yung may basag o manipis. Huwag na po nyo padala. Yung maduming na putikan, huwag na nyo ipadala sa incubator. Nabasa, no? Huwag na po nyo ipadala. Hindi po mapipisa yun. So only good, tsaka yung makapal ang shell ng padala nyo sa incubator. Okay. Ito yung management. Incubation period, 18 days. 3 days to 5 days at hindi nyo madadala sa incubator, pwede nyo ilagay sa ref.
Huwag sa freezer, huwag sa gitna, doon po sa ilalim, sa gulayan. Huwag niyo dadalhin, kuwaring nakalagay sa rep, pagkakuha niya ngayon, dalhin niyo agad sa incubator, ang gagawin ng incubator man doon, ilalagay agad yun eh. Ang gawin ninyo, ilabas muna niyo ngayon at bukas niyo ilagay lang yung sa lamesa using yung environment, yung room temperature, bukas niyo ipadala sa incubator man. So para hindi ma-shock yung egg na i-hatch niyo. Tapos hatching period 3 days. So ililipat lang sa hatcher 60%. So yun po yung mga chicks. Yun yung isang storage ng maganda sa egg, no? Huwag niyo ilagay sa plastic, huwag niyo ilagay sa balde, huwag niyo ilagay sa Tupperware, huwag niyo ilagay sa plastic container, no? Maganda yung nagsi-circulate, no? Si-circulate yung hangin.